Okay. So, pag-aralan natin or resolve natin yung problem 4/65. Sabi dito, determine the magnitude of all pin reaction. So, ito yung pin reactions for the frame loaded as shown. So, drawing natin. So, dito, meron kang frame. Yan. Tapos, meron din dyan. Tapos, meron siyang pin. Meron din siyang pin. Okay. So, ito ay A, point A, B. Tapos, meron kang force dito na 800 Newton. At meron ka, ito ay 30 degrees, tapos ito naman ay 60 degrees. Okay? Tapos meron dimension, yan. Ito ay 600 mm. Ito naman ay 300 mm. Sorry, ito pala ay 650 mm. Okay? Now, para ma-solve ito, kailangan nating explode or hiwa-hiwalayin yung mga members. Ito may dalawa kang members, yung frame A, B, C. Straight yan. At meron ka ding frame BD. Yan. So, sa frame ABC, so i-drawing ko lang para separate siya. Dito sa point C, meron kang force na 800 Newton. Tapos, sa point B, dito, meron ka ding force. Okay? So, sa ngayon, explain ko later bakit ganito, ganyan siya. Okay? Now, ano yung direction niya? Mamaya, explain natin. Itong point A, ito ay pin, at since yan ay tatlong force na sa isang member, hindi na pwedeng ganyan. Sumali yan. Okay? Hindi na pwedeng susunod sa member. Kasi meron ka lang more than 2 forces sa isang member. So, ang gagawin natin, since pin, meron kang AY saka AX. So, hindi natin alam yung direction nila. Dito, yung direction ng force B, kung titignan mo, ito yung member, okay, ito yung frame, ito naman yung isa, tapos nandito yung force. So, ginaganyan mo yung force, okay, ginaganyan mo yung force, ito na lang. Ang nangyayari, itong member na to, tinutulak niya, so kinocompress niya. So, kapag compression, kung titignan mo, ito yung A, B, C, itong member na to, tinutulak niya pa ganon para maging equilibrium. Ito, tinutulak, yung force 800, yung member na to, tinutulak niya pa ganon. So, ang force ng sa B ay compression. So, tandaan nyo, kapag compression, patusok. Okay? So, ito ay force B. Yan. Tapos, yung isa naman, yung BD, so, ito yon. Kung titignan mo, dalawang forces lang ang involved. Sa B, saka sa D. Okay? So, kapag dalawang forces lang, dapat yung kanyang force ay collinear. Okay?
Collinear, ibig sabihin nun, same sila ng sa line. So, ito yung line of action niya. So, same sila. Pag ganyan, di pa natin alam kung yan ay compression or tension. But, since nag-decide na tayo na compression dito, so compression na rin dito. Okay? So, kung papansin ninyo yung pagkakaiba ng dalawa, ito ay tatlong forces, 1, 2, 3. Bakit hindi apat? Kasi itong A, X, and AY is just a component of A. Okay? So, ito naman ay force B saka force D. So, kapag two forces lang, collinear sila. Yan. Okay? So, from there, dapat tama itong ginawa mong free body diagram kasi kapag mali ka, mali na yung computation later on. Now, sabihin natin ito ay figure 1, ito ay figure 2. So, pwede na tayong mag-compute. Ang ina-identify natin is yung D saka yung A. Okay? So, paano ang gagawin natin? So, obviously, in figure 2, kapag nag-summation forces ka, take note, isa lang yan, pwede mong nakaganyan, pwede mong ganunin, o pwedeng patayo, so depende sa diskarte, pero kahit anong direction yan, summation forces along this line, 0, kasi equilibrium siya, kaya masasabi natin na negative, kapag nakatayo, negative yung B, negative B, plus D equals 0, or pwede nating sabihin na B equals D. Okay? So, di pa sagot yan, kaya lang tandaan yung equation na yan. Okay, now, punta naman tayo sa figure 1. Okay? Pwede kong yung figure 1, ito yon, ganyan, pwede kong yung ganon, i-rotate. Okay? So, take note, ito ay 30 degrees. Pag renotate ko, tapos gawin ko lang line, ganyan, kaya mangyayari, kapag 30 ito, pag ginanon ko, so ibig sabihin aangat ito ng 30. Yung AX aangat ng 30. Okay? So, ito yung AX. Tapos, ito naman yung AY. Tapos, ito ay 30 degrees. Tapos, yung B, syempre, ay pataas na. Ayan yung B. Ngayon naman, yung 800, ganyan. So, lumay siya ng, ito ngayon ay, same dito na, 30 degrees. Okay? So, ibig sabihin nun, ito yung 800 Newton. At, ang angle niya ay 30 degrees. Okay? Now, of course, meron kang dimension. Ito ay 650. Ito naman ay 300. Ngayon, kapag nag-summation moment ako sa point A equals to 0, pag nag-moment ako dito, yan, ma-eliminate tong AX saka AY. So, matitira na lang yung B saka yung ito. Okay? So, meron kang, so, nag-moment ako dyan, counter. So, ang counter ko ay positive. Kaya, positive, the distance is 650. B. Okay? Tapos, yung isa naman, take note, pwede mong gawing component yan. Pwede mong gawing component ito. Pwede mong i-transmit itong force dito. Okay? So, magiging
ito yung y, ito yung x. So, ang may moment arm lang is yung y. At yung y, dito sa drawing na to, kapag yan ay 30, so ibig sabihin nun, ito din ay 30 degrees. Okay? So, pag 30 degrees yan, kinukuha ko to, okay? Ito ay adjacent side dito. So, ang y is actually 800 dahil adjacent cosine 30. Okay? Tapos, ang distance niya is from A ay ito. Tapos, since yan ay clockwise, negative ang gagamitin natin, negative, yung distance is 650 plus 300 multiplied by the force na y. So, 800 cosine 30 equals 0. Okay? So, ngayon yung B, solve na natin, ay 1012.5835 Newton. Okay? Sa equation na to, dito, okay, sabi natin, B equals to D. So, ang D natin ngayon ay the same sa B na 1012.5835 Newton. So, yan na yung reaction mo sa D. So, ito yung sagot. Okay? Ngayon, ang next na kukunin natin is yung A. Okay? Paano gagawin natin dyan? Now, pwede tayong bumalik sa original na figure 1. Okay? Ito siya. Ayan. Tapos meron ka dito. Meron kang 800. Tapos meron ka dito B. Ito yon. Tapos meron kang AY at meron kang AX. Okay? Ngayon, ito alam natin kapag ito ay 30 degrees, ito din ay so ito ay 60. Pag 60 yan, 60, ito ay 30 degrees din. Okay? 30 degrees. Now, pwede natin i-transmit yan dito. Kaya lumalabas na meron kang BY saka BX. Okay? So, ito ay 30 degrees. Yan. So, ngayon, dito tayo. Kapag nag-summation forces, forces X tayo equals to 0, basing from this figure, ang X natin meron kang itong AX saka BX. So, yung dalawa lang na yun. So, meron kang positive AX, okay? Tapos, meron kang negative BX equals 0. Okay? So, yan. Now, AX natin ngayon, yan ay BX. So, ang BX, titignan mo, ito ay same dito. So, yan ay sine. Kasi nandito yung degrees niya na 30 degrees. Kaya sine. So, meron kang B sine 30. So, yan yun. B sine 30. So, meron kang AX equals B na ito yon 10, 12 or 1012.58
35 sine 30. So, ang AX mo ay ang AX mo ay 506.2918. Okay? So, meron ka ng AX. AY na lang. So, yung AY mo, meron kang AY, BY, 800. So, kapag nag-summation, forces Y ka, equals 0. So, meron kang AY, positive. Tapos, yung isa ay BY, positive, plus BY. Okay? Minus 800 equals 0. Hinanap natin yung AY. So, AY ay 800 minus ang BY natin. Okay? Kung titignan mo ito is cosine siya kasi ito yung 30 degrees. So, meron kang B, that is 10, 12.58, 35 multiplied by cosine 30. So, lumalabas ang AY mo ay negative 76.92 Newton. Kapag negative, ibig sabihin ng negative, yung direction mo baliktad. Okay? Kaya ang direction mo dapat ay pababa. Okay? Pababa dapat. So, mababaliktad din to, mababaliktad din ito. Okay? Tama naman kasi nga, kung papansinin mo, ito, tinulak mo doon, aangat dito. Pag umangat dyan, kailangan mo hilain. Kaya hinihila ng AY dito sa yung frame na ABC. Pababa. So, magiging positive na to kasi change natin yung kanyang direction. So, hindi pa tayo tapos kasi ang hinahanap natin is A. So, ang A ay AX plus AY. Yan. So, lumalabas, ang value ng A ay 112, 10, 16 Newton. So, yan ang sagot mo. Ito, yung A, reaction A, ay 512. Ang reaction D ay 112. Okay? So, paganyan siya. Yan. Okay? So, yan yung ating lecture.